Nel, ano-ano na ngayon ang magiging hakbang ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan upang matiyak ang seguridad at maisulong ang rule of law ng Indo-Pacific region? Yes, Monica, mas paigtingin ngayon ng naval at training exercises ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos sa gitna yan ng tensyon sa South China Sea. Kabilang yan sa mga napagkasunduan ng tatlong leader matapos nga itong naganap na trilateral meeting dito sa Washington, D.C. Sa inilabas na joint vision statement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., United States President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida matapos ang pulong sa White House, mas palalakasin ng tatlong Indo-Pacific Maritime Democracies ang kanilang defense cooperation kung saan nakapaloob dito ang patuloy na pinagsanib na naval at training exercises ng Pilipinas, US at Japan, kasama na rin ang iba pang mga bansa tulad ng naganap na maritime cooperative activity na kasama ang Australia. Inaasahan na rin ng US na ngayong taon mangyayari ang joint patrol ng Coast Guards kasama ang Pilipinas at Japan sa Indo-Pacific. Sa susunod naman na taon, plano rin ng Philippine, US at Japan Coast Guards na magsagawa ng at-sea trilateral exercise at iba pang maritime activities upang mas mapatatag ang interoperability at maisulong ang seguridad at kaligtasan sa karagatan. Partikular na ilulunsad sa taong 2025 ang Japan, Philippine, US Humanitarian Assistance at Disaster Response Exercise upang masolusyonan naman ang problema sa iligal na pangingisda at matugunan ng banta ng transnational crime. Mas palalawakin ng mga ito ang kanilang maritime law enforcement training at suporta sa ibang mga bansa. Nagpahayag rin ng pagkabahala ang tatlong leader sa agresibong aksyon ng China sa rehiyon, partikular sa South China Sea. Tinutulan ng mga ito ang mapanganib na paggamit ng China sa mga barko ng Coast Guard at maritime militia sa rehiyon. Gayon din ang paulit-ulit na pagharang nito sa resupply mission ng Pilipinas sa Yungin Shoal o Second Thomas Shoal. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, nangako ang Japan at US na susuportahan ng Philippine Coast Guard para sa capacity building nito. Sa trilateral meeting, muling binanggit ni President Biden ang commitment ng kanyang bansa sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. I want to be clear. The United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Ayon naman kay Pangulong Marcos, kinakailangan ng pagtutulungan ng mga bansa sa pagharap sa mga komplikadong hamon sa kasalukuyang panahon. But this meeting can be just a beginning. Facing the complex challenges of our time requires concerted efforts on everyone's part, a dedication to a common purpose, and an unwavering commitment to the rules-based international order. Nagkasundo rin ng tatlong bansa na magtulungan pagdating naman sa aspetong pang-ekonomiya. Kaugnay nito, inanunsyo ang paglulunsad ng Luzon Economic Corridor na naglalayong ikonekta ang economic hubs ng bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pamumuhunan sa malalaking infrastructure projects, partikular na sa pagitan ng Subic Bay, Clark, Maynila at Batangas. Nangako rin ng US at Japan na tutulungan ng Pilipinas sa mga bagong teknolohiya kasabay ng training kung saan maaaring makatanggap ang Pinoy students ng world-class training sa mga nangungunang American at Japanese universities pagdating sa semiconductor. Sa sidelines ng Trilateral Summit, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa executives ng Google. Tinalakay dito ang infrastructure investments nito sa Pilipinas upang mas maging maayos ang internet connectivity ng bansa. Monica, sa huling araw ng working visit ni Pangulong Marcos ngayong araw April 12 dito sa Washington ay bibisita naman si Pangulong Marcos sa Pentagon at makikipagpulong sa US defense officials. Pagkatapos ito ay magkakaroon siya ng press briefing naman sa media delegation na nandito at bago umuwi pabalik ng Pilipinas ngayong araw. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel Maribohok, live na nag-uulat mula sa Washington, D.C.